Mirna Quinto. Okay, good evening, brothers and sisters. Okay, di nyo ba inisip artistang speaker nyo? May Quinto di ba? Ano lang ang wala? Wala lang Rufa. Pero okay lang po, artista talagang speaker nyo ngayon. Tipong artista po ba? Naku, hindi sumagot. Ayoko na mag-talk. Okay, so, hindi po ba nag-agree na parang artista rin naman yung speaker? Okay, yes. Mas maganda po ito kaysa kay Rufa May Quinto. Agree? Very good. Dahil diyan magtutalk po ako. Okay, so, napakaganda po ng topic na natin ngayon. Loving God and neighbor. Diba? Pag tinanong ko po kayo, brothers and sisters, mahal niyo po ba ang Diyos? Parang napakahina naman. Mahal niyo po ba ang Diyos? Yes, oo, I'm sure. Everyone would say, oo naman, mahal namin ang Diyos. You know, Sister May or Tita May, every Sunday nasa simbahan ako. I think that would be enough for me to say na mahal ko ang Panginoon. Or lahat po ng mga novena, tinatapos ko yan. Basta may novena. Siguro naman that would be enough para sabihin ko na mahal ko ang Panginoon. Yun po ay tama, pero hindi enough para sabihin natin na mahal natin ang Panginoon. So ngayon, tinanong ko kayo, mahal niyo ba ang Panginoon? Ang lakas, di ba? Yes. Okay, tingnan po natin mamaya, pagka-discuss natin, if you can still say na mahal ninyo or mahal natin ang Panginoon. And loving our neighbor. Mahal po ba natin ang ating mga neighbor? Sino ba tong mga neighbor na to, di ba? Siyempre, immediate neighbor natin, ang ating mga pamilya. Di ba? Mahal natin ang ating pamilya. Yes. Oo naman. Okay, so, yan ang neighbor natin. Pero, ito lang ba yung neighbor natin? Pamilya lang natin? Hindi. Di ba? So, kasama dyan sa neighbor natin ang boss natin sa opisina na wala nang ibang nakita, kundi lahat mali. Di ba? Kaya ba natin mahalin yun? Na wala nang nakita, kahit tama na ginagawa ko, feeling niya mali pa rin. Kasama dyan ang kapitbahay namin na wala na ginawa ko din magmarites. At kasama ako sa mga minamarites niya. Kaya ba natin mahalin yan? Or, kasama dyan ang mga in-laws. Hirap pa mahalin ang mga in-laws. Okay, so, hirap pa mahalin. But they are part of our neighbor. So, ngayon, mga kapatid, napakaganda ng paksa natin. Loving God and loving our neighbor. And you know, among all the talks in the Couples for Christ, sobrang paborito ko po ito. Bakit ko siya paborito? Ay, napakadaling i-discuss. Okay? Napakadaling i-discuss. So, kahit wala akong kopya, kaya ko i-discuss. Napakadali. But, this is the most challenging or one of the most challenging talks in the Couples for Christ or in the CLP. Bakit? Napakadaling sabihin, pero napakahirap gawin. Okay? Loving God, loving our neighbor. So mga kapatid, loving God and loving our neighbor are inseparable. Ibig sabihin, hindi pwedeng sabihin ko lang na mahal ko ang Panginoon. Hindi enough yun. Okay? So, hindi pwedeng paghiwalayin. Kung mahal mo ang Panginoon, ibig sabihin, mahal mo rin dapat ang iyong kapwa-tao. Okay? And I think the second part is medyo mahirap. So, these two go together. At yan yung highest ideal natin bilang mga Kristiyano. So, kung sasabihin mong mahal mo ang Panginoon, pero hindi ka naman marunong magmahal
ng iyong kapwa-tao, then hindi totoo yun. Because you cannot love God whom you have not seen if you cannot love your neighbor whom you see. Every day kaminggal mo yan. Okay? So, napakahirap. But these two are inseparable. Hindi ka pwedeng magyabang na every Sunday nasa simbahan ako. Every day nagdadasal ako. Pero, ang dami mong kagalit sa opisina, ang dami mong kagalit sa bahay, ang dami mong kagalit wherever you go. So, useless na sasabihin mo na mahal mo ang Panginoon. So, these two, as I have said, are inseparable. Hindi pwedeng paghiwalayin. At bilang Kristiyano, yan po ang dapat una nating mithiin sa buhay. Our ideal as Christians ay mahalin ang ating Panginoon. At ano nga ang sabi ko? Mahal mo siya kung mahal mo rin ang iyong kapwa-tao. That is the ideal. The highest ideal or pinakamataas dapat na mithiin ng isang Kristiyano. So, loving God is the highest ideal. Yan ang ating dapat unang mithiin. Mahalin natin ang Panginoon. So, yung mga scribe, tinanong nila si Jesus. Sabi nila, what is the first commandment and the highest of all? At ito ang sagot. In chapter 12, verse 13, na andyan. So, ano daw ang pinakamahalaga sa lahat ng utos ng Panginoon? And it says there, the first is this. Hear, O Israel, the Lord our God is Lord alone. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. So clear. Paano natin dapat mahalin ang ating Panginoon? Kailangan natin siyang mahalin ng ating buong pag-iisip, ng ating buong kaluluwa, ng ating buong lakas. So very specific ng ating buong puso. Okay? So, tinanong ko kayo kanina, mahal niyo ba ang Panginoon? Oh, yes. Diba? Siyempre, proudly, mahal ko ang Panginoon. Ako, nagsisimba ako every Sunday. Nagdadasal ako. Again, hindi mali, pero hindi enough. Dahil paano daw natin mahalin ang Panginoon? Kailangan natin siyang mahalin with all our heart, with all our mind, with all our soul, and with all our strength. It is very clear. The instruction is very clear. So, ano nga ba? How will we know that we love God with all our heart? Yun yung una. Okay? So, sabi, love God with all your heart. Paano ba natin ipapakita na mahal natin ang Panginoon ng ating buong puso? First, i-clarify natin ano ba yung ibig sabihin ng puso. Sa mga teenagers ngayon, may mga teenagers na nandito, ang puso para sa kanila, or some of us, maybe, ay isang emosyon. Base lang sa ating nararamdaman. Pero hindi yan ang ibig sabihin ng Panginoon when He said, love me with all your heart. Anong ibig sabihin ni Lord when He said, love me with all your heart? That means your intelligence, your inner core, yung iyong buong pagkatao. Yan ang ibig sabihin ng buong puso. Hindi emosyon. Not based on emotion. Dahil kapag based on emotion, nagbabago yan. Pwedeng mahal mo ang Diyos kung sagana ka. I enjoy everything. I have everything. So, mahal si Lord.
biglang sumempla. Biglang nawala ang lahat sa buhay. Mahal pa ba si Lord? Kung mahal mo ang Diyos, with or without the blessings that you enjoy, God is still being your God. Pero, kung nagmamahal ka based lang sa emotion, kung ano ang nararamdaman mo, hindi yan ang totoong pagmamahal ng buong puso. Okay? So, buong puso means not in our emotion lang. Kasi pag emotion yan, pwedeng mahal mo si Lord pagka medyo magandang buhay, di ba? At pag medyo nawawala na, tinatanong na si Lord, bakit? Nagsisimba naman ako. Bakit nangyayari to sa akin? Kaya nagdadasal naman ako. Bakit ganito? Nawala na yung pagmamahal. Nawala na si Lord sa buhay natin. So when you say you love God with all your heart, ano ang ibig sabihin yan? That means you are totally committed to Him. Totally committed to God. In other words, lahat ng decision mo, you always consult or seek God's help when you make your decision in life. You are loyal to Him no matter what. Whether I enjoy blessings, God, I love you, you are the first in my life. Whether pinagdadaanan ko ang ganitong buhay, Lord, you are still number one in my life. So putting God above all things, putting God at the center of your life, no matter what, that is total commitment to Him. So when you say you are totally committed to God, that means to say, you put God first and foremost in our life. Siya ang number one. In short, over your work, it should be God first. Over your family, it should be God first. So first and foremost, siya ang iyong number one sa buhay. Pero come to think of it, let's reflect. Sabi nyo kanina, mahal nyo ba ang Panginoon? Oh yes. But try to reflect. Sinong una pagkagising mo sa umaga? Anong unang ginagawa pagkagising sa umaga? Wives? Naku, ano kaya kailangan kong lutuin? Papasok ang mga anak ko. Okay, and so on and so forth. Okay? Or, mga husband, ano ang unang nasa isip? Ano kaya ang kailangan kong gawin sa trabaho ko? Nothing wrong that we think about it. Pero, pagkagising sa umaga, sino dapat? It should be God. Diba? It should be God. We worry so much. Ang dami nating worries sa buhay natin. So, if you love God with all your heart, that means you obey Him. Ibig sabihin, sinusunod natin ang kanyang mga kautusan. Next is, if you love God with all your heart, when you love God with all your heart, that means to say that you have a personal relationship with Him that is dynamic and alive. Ano yung personal relationship? You have personal relationship with your partner, with your wife, with your husband. Ano ibig sabihin ng personal relationship? You're very close. You open up. Diba? Nag-uusap kayo. That is a personal relationship. But with God, nakikipag-usap ba tayo kay Lord? Nakikipag-usap ba tayo? When we pray, we talk to God. Do you know that you talk to God? So when you pray, you do not just keep on saying so many things. You may be quiet and listen to what He will tell you. So, ang Panginoon, nagsasalita yan sa atin. So we should have a personal relationship with Him. Yung parang nandyan lang siya.
Diba? Hindi siya malayo. Diba may kanta yung from a distance. Hindi ganun ang Lord. Hindi from the distance. God is there. If you're familiar with the footprints in the sand, familiar kayo doon sa footprints in the sand? Di ba yung nakita niya na yung steps, ano na lang, parang dalawang paa na lang. So anong sabi niya? Iniwan mo ako, Lord. Mag-isa na lang ako. Pero anong sagot ni Lord? No. Footsteps ko yan. Dahil kinarga kita. Dahil binuhat kita. Dahil nahihirapan ka. So that should be the type of relationship with God. Na hindi lang tayo happy-happy or nandyan si Lord kapag medyo masaya ang buhay ko at pag medyo nawala na yung saya ko sa buhay, nawawala na rin si Lord. That is not the personal relationship. So when you get with all love God with all your heart, you have to develop a personal relationship with Him. What else? Spending time with God and prayer, in prayer and in scripture reading. Okay, reflection again. Ilang oras ka sa cellphone mo? Ilang oras mo kayang makipag-chat sa kaibigan mo or to whoever? Nakikipagsagutan, di ba? Habang nagluluto, habang naglalaba, habang nasa opisina. Ang haba, di ba? Tapos, lahat ng nasa cellphone, kaya nating basahin. You can stand more than an hour na nasa cellphone. Tama o hindi? Tama. Okay, di ba? Tama. Ang haba sa cellphone. Question. Ilang oras ka magdasal? 2 minutes? 2 seconds? Okay. Ilang oras? Minuto lang, di ba? Nadasal ako, ano ba nasa isip? Okay. So, let's try to reflect. And yet we say, yes Lord, mahal kita. Uy, mayak tayo. Di ba sabi ni Lord, anak naman, hindi naman totoo yung sinasabi mo eh. Okay, di ba? Okay, so, you spend time. Who reads the Bible? Who reads the Bible? Ang binabasa, lahat ng memes na nasa cellphone. Di ba? Lahat na nasa cellphone. Nothing wrong because you want to be informed. But what we're saying is, you have time to that. Then, have time with God. If you love God with all your heart, okay, then, have time for the Lord. Okay? So, bago ba matulog si Lord bang nasa isip? Or yung lahat ng mga problema sa opisina? Pagkagising, si Lord ba nasa isip? Or yung lahat ng gagawin sa opisina? Again, nothing wrong. But, if you're saying you love God, then have time with the Lord. Okay, so, ngayon, mahal mo ba ang Diyos? Ito, nag-iisip na, di ba? Nag-iisip na. Because God said, if you love me with all your heart. Okay? So, kung mahal mo ang Panginoon, ginagawa ba natin ito if we love God with all our heart? Eh kung ginagawa mo to, pwede mo sabihin, oh Lord, okay na. I love you with all my heart. Pwede na ba yun, Lord? Hindi eh. Anong sabi ni Lord? Sabi ni Lord, love me with all your souls, love me with all your mind. Demanding naman si Lord. Diba? Demanding. Okay, so, love me with all your mind and love me with all your soul. So, kung yung mga kaninang sinabi ko, nagagawa mo, hindi ka pa rin pwedeng magyabang na sabihin mo, oh Lord, partida na. I love you with all my heart. Ginagawa ko lang yung sinabi ng speaker. Ginagawa ko lang yung sinabi ni Tita May. Hindi eh. Sabi ni Lord, if you love me with all your mind and with all your soul. So, paano naman yun? Paano ko ba mapapakita na mahal ko ang Panginoon
ng aking buong isipan. Okay, so, how will we show that we love God with all our mind? It's all there. Okay, we love God with all our mind and soul by keeping our mind clean and holy. By keeping your mind clean and holy. Is our mind clean and holy? Sa panahon ngayon na within a click of a finger, ang dami mong pwedeng makita sa internet, napakahirap mahalin ang Panginoon with all our mind. Or, ang laman ng isip mo ay puro pagdududa sa lahat sa iyong kapwa-tao. Yung kapitbahay mo, nakabili lang ng bagong appliances. Ay, ba't kaya nakabili yun? Di lang masweldo na. Paano yung nakabili? Siguro, nagkuha yan sa opisina. Siguro, ganito yan, ganito yan. Okay? So, we have the tendency to do that. Diba? Okay, so, when we say we love God with all our mind, dapat ang isipan natin ay malinis, holy, and clean. It should be free from evil and impure thoughts. Ito na nga, yung sinasabi ko. Lahat na lang ng masamang isip sa kapwa, nagagawa natin. Diba? Nakita mo lang si kaibigan nyo, si kumpare mo, na medyo may kasamang iba, yun naman pala, ikaw mag-anak, ay, wala ka nang ginawa, kundi minarites mo na. Without validating, sino ba ito? Okay, so, we have that tendency. So, kung mahal natin ang Panginoon ng ating buong pag-iisip, make our mind free from evil, from charitable, impure thoughts, evil and impure thoughts. Our mind should be free from uncharitable thoughts. Pag-isip ulit ng masama sa ating mga kapwa. Why? Because all of this will make you estranged, you will have a strange relationship with your neighbor. And, anong sabi natin? Kung mahal ang Panginoon, mahal ang kapwa. Okay? So, loving God with all our mind. Madali ba? Mahirap, di ba? Mahirap. Okay, mahirap magmahal ng Panginoon ng ating buong pag-iisip at ng ating buong kaluluwa. Okay, so, pero kung nagagawa mo to, at saka yung kanina, pwede na ba, Lord? Pwede na mapaghagin, Lord, baka naman pwede na to. I love you with all my heart. I love you with all my mind. And I love you with all my souls. Pwede na ba, Lord? Anong sabi ni Lord? Hindi. Very specific siya. Diba? And anong sabi niya nga? Okay, you have to love God. So this is with our soul. We have to love God with all our strength. Lord naman, demanding naman. Di ba pwedeng yung dalawa lang? I love you with all my heart. I love you with all my mind and my soul. Sabi ni Lord, hindi eh. Di ba clear? Anong sabi niya? Love me with all your strength. Lord, pati lakas? Kailangan mahalin kita? Paano naman kung hindi na ako ganun kalakas? Yun ba ang ibig sabihin ni Lord? Love me with all your strength. So, hindi pala enough na mahalin natin siya na ating buong puso, na ating buong pag-iisip, ng ating buong kaluluwa. Kailangan pati lakas. Love me with all your strength. Ano ba ibig sabihin ni Lord? When He said, na mahalin mo ako ng iyong buong lakas. That means that we are willing to give to God everything in our lives, including our time, including our talent, including our treasure. Kung sabihin ko kaya ngayon sa inyo, lahat na may cellphone, akin na na.
Kahit iba sa inyo, naman, hulugan pa po. Huwag naman. Kakakuha ko lang po nitong iPhone na to. Okay? Or if I will tell you, lahat ng laman ng bulsa nyo ngayon, give it because we will be giving it to the poor. Baka yung iba sa inyo, pwede po magtira pamasahe, pwede po magtira pang baon bukas, etc. etc. Diba? So we always have conditions kapag ganito. But God said, love me with all your strength. Meaning, you are willing to give your time. Yung ngayon that you are here, this is really showing God that you love God with all your strength. Okay? Because you're here. Anong magandang palabas sa TV ngayon? You're missing that. Diba? May maganda bang palabas sa TV ngayon? Meron? Anong inaabangan nyo tuwing Sabado? Pero mo apat na Sabado nyo nang namimiss yung palabas na yan from 7:30 or nandito kayo ng 7 o'clock. So, what does it mean? That we're willing to give our time to the Lord. Okay, so, ano yung time na hinihingi niya? Prayer, for example. Sinabi niya ba na magdasal ka ng 1 oras? Hindi eh. God is just telling us, pray for 15 minutes every day. Ilan ang oras sa isang araw? 24 hours. Hinihingi ni Lord just 15 minutes. Nabibigay ka natin yung 15 minutes? Pag tinanong, nagdadasal ba kayo? Pagkagising, hindi Sister May, kasi alam mo, sobrang busy sa trabaho. Paggising, talagang kailangan papasok na. Eh kung sabihin ni Lord, sige, tanggalin ko yung trabaho mo. Magdadasal ka ba? 8 oras? Dahil yun yung oras mo sa trabaho mo? Pag sinabi ba ni Lord, sige, tagalin ko yung trabaho mo, 8 hours ka sa work, di ba? Yung 8 hours ba, kaya mo ibigay sa akin? Hindi naman ganun ka-demanding si Lord. Ano lang hinihingi niya sa atin? 15 minutes. And on a Sunday, 1 oras. Eh, 1 oras na nga lang yung misa, napahaba ang homily ni Father, ang susungit na ng itsura. Ba naman pare yun, napakaba naman ang homily, paulit-ulit. Julet si Father. Okay, di ba? Naiinis ba tayo? 1 oras nga lang hinihingi. Pero, nabibigay ba natin? Malapit na mag-1 oras, talaga naman naburyong na tayo sa simbahan. Just 1 hour. Okay? O, at ayun, sa we would say, haba naman mag-talk nito. Okay, wait lang po. Okay. So, when we are looking at our time, bakit walang time para kay Lord? Sunday, umulan lang. Ako, hindi na ako sisimba. Takas ng ulan, baka bain. Okay? Diba, we always find excuses. Or, birthday pala ni kong padre, mas malakas si San Miguel kesa sa mga santo sa simbahan. So, kay San Miguel pumunta. Kasi si San Miguel, mas malaki, mas malakas ang haka. And then, sabihin natin, mahal natin ang Panginoon with all our strength. Oras nga, di natin kaya. Love me with all your strength by giving me your talent. Yung mga kapatid natin, di ba? They share their talents. They sing, they play these instruments, kasi kailangan nila yan. Kailangan natin. So they share their talents. Okay? They share whatever talent they have. You know, my brothers and sisters, sabi ko sa asawa ko kanina, magsishare ka ba? Eh, hindi nga yung asawa ko, hindi kasi kapanamukha ko. So, sabi niya, hindi na. So, sabi, sige, habang nagtutok ako na rin magsishare. You know, God has given me this talent to speak. So, every time I would be invited to speak, no matter how tired and how busy I am, I would always say yes. Basta wala akong commitment, siyempre yung work. That is because I know I have to give back to God what God has given me. Even time. Okay, even time. You know, brothers and sisters, ako ay isang guro. So, inassign ako sa malayong campus. Naka-assign ako sa Cavite. Taga-FEU po ako, gusto niyo mag-enroll. Okay, so,
Nag-advertise. Okay. So, taga-FEU ako, inassign ako sa campus sa Cavite. FEU Cavite. Dito po sa Maynila, nakatira kami sa Mandaluyong and dati sa San Juan. And we have been serving in the Archdiocesan Shrine of St. John the Baptist sa Pinaglabanan. Lector po ako doon for the past 37 years. Ano? Tanda na ni sister. Opo, senior citizen ako. Okay, so, dalaga pa po ako ay nagsiserve na ako sa simbahan as lector and commentator. So, every Sunday, may schedule ako dyan. And being lector and commentator, as much as possible, kung kaya namin mag-serve ng weekdays. So, nung nalipat po ako sa Cavite, inisip ko to, dapat ma-give up ko yung aking daily service. Sunday, madali. Because what we do, Monday to Friday or to Saturday, nasa Cavite po ako. I'll see to it, nandito ako ng Saturday or Sunday because I will be serving on a Sunday Mass. Ang schedule ko po ay alas 5 ng hapon. So, minsan pagod na po ako for a week in FEU Cavite. But I know that I have to serve in the church. So we travel. So when I give up my daily schedule, sabi nga po nila, kung gusto mo, may paraan. Pag ayaw mo, may dahilan. You're very right. Okay, so, may paraan ba ako to still get a daily schedule? At meron pong paraan. What schedule did I get? I get a Monday morning schedule. And right after serving in the church ng Monday, I need to travel to Sinang, Cavite. Sa Sinang po kami. So, I have my time. Dinala ako doon. I can always make that as an excuse. Ay, malayo na ako. Hindi na pwede. But there is a way. Because that is how I show to God that I love Him and I'm going to give up my time for Him. That's loving Him with all our strength. And of course, our treasure. Okay? Our treasure. Are we willing to give up to God our treasure? Sa panahon po ngayon, sobrang attachment natin sa mga material na bagay. Cellphone lang, di ba? Eh dati ang cellphone, basta makapag-text, di ba? Yun naman ang purpose ng cellphone, to call and to text. Pero, we get the latest. Walang masama kung you can still help others. Kapag umikot ang collector sa simbahan, ang ginagawa natin, tulog-tulugan, para hindi ako makita ng sister. Kunyari, ako ay nagmuni-muni pa na ang homily ni Father. Okay? Or, kapag nag-ikot ang collectors, greeters and collectors sa simbahan, anong ginagawa ko? Kunin si wallet. Diyos ko, talagang hinalukay kung alin ang kukunin. At ang kinuha, alin? Yung barya. Eh, meron namang buo. Eh, bakit barya ang kinuha? Kaya tuloy pagkahulog, ang lakas ang kalabog. Kaya daw mga mother butler or yung mga collectors, eh matatanda na hirap magbitbit kasi hindi sa dami ng collection. Kasi may barya. Okay? Why? Mabigat ang barya. Okay, pero paglabas ng simbahan, wala na pala akong load. Papaload, magkano? 200, 300, kaya naman pala. Bakit pag kay Lord, piso lang? Diba? Reflect on that. Let's reflect. Kapag may manghihingi ng tulong, donation, may nasunugan, may, nasunugan, may nabaha, etc. Anong binibigay natin? Meron pong kwento. Para naman light ng konti.
Bago daw po sumabog ang Mount Pinatubo, ang mga kapatid nating ay simple lang ang buhay. Okay? Ano lang mga damit nila? Mga nakaano lang, nakabahag. Ganon kasimple. Aba ay nang sumabog daw po ang Mount Pinatubo, aba ay naging sosyal ang ating mga kapatid na Aita. Bakit? Aba, ang mga kapatid na Aita daw po paglabas, mga naka-wedding gown. Nakapang Santa Cruzan. Ay bakit biglang naging sosyal? Ang mga kapatid na Aita na pang araw-araw ay naka-wedding gown. Pang araw-araw ay nakapang Santa Cruzan. Bakit? Ay nang may humingi ng donasyon. Binukas ang baon. Itong wedding gown na to, kahit kami ay mag-wedding anniversary, di ko na masusuot kasi tumaba na ako. Bibigay ko na ito. Ay, may asawa ng anak ko, hindi na ito magiging Reyna Elena sa Santa Cruzan. Bigay ko na ito. Tumulong ba tayo? Come to think of it. Tumulong ka? Hindi. Naglinis ka ng bahay mo. So what do we give? When there are donations, may nanghingi ng donasyon, ang binibigay natin, yung hindi na natin magagamit. Etong kantano na to, sira ng zipper. Ito na lang ang ibibigay ko. Isipin nyo, kung ibibigay yun kay Jesus and He is there hanging on the cross, mahuhulog. Diba? And yet, sabihin natin, yes Lord, I love you. Sabi Lord, talaga lang ha. Okay, so, loving God with all our strength is giving up. We are ready to give up our treasure. You know, my brothers and sisters, kami po ang give up namin. When asked us to give up something in our lives, ang give up po namin ang amin po mga anak. May dalawa po kaming anak na ngayon ay nagtatrabaho as full-time worker in the Couples for Christ. Lay missionary, my eldest son. Alam niyo po, nung graduate ang anak namin ng college, kami po ay sobrang hirap na hirap. Okay? Hindi ko na isi-share kung bakit pinadanas po namin sa amin ng Panginoon ang walang-wala sa buhay. Dahil tigas po ulo namin. Diba? Love God with all your heart. You should be ready to listen and to seek God's help and follow God's will. Di po tigas po ng ulo namin. Nasa Couples for Christ na po kami nun. We made a decision without seeking God's help. And God allowed us talaga po na mawala ang lahat. As in, nothing. Pag sinishare ko po ito na nawala kami lahat talaga. Walang makain, walang pamasahe. Sabi ng mga kasamaan ko, seryoso ka ba? Talaga ba? Oo nga, arte ka lang. But that's real. Talaga po, tinanggalan kami ng ni Lord ng walang-wala. Walang pamasahe. There was a time po kami mag-asawa. Kailangan po namin mamili kung sino ang papasok. Dahil ang pamasahe po, good for one. Pero, asawa ko po hindi po yan pwede. Kasi hindi po siya marunong mangutang. So, pag pumasok siya at yun lang pamasahe, pag uwi niya, wala pa rin kasi hindi marunong mangutang. Hindi nga po makapalukha niya. So, ako po ang papasok kasi pag uwi, kailangan may nautang ako para pagkain namin sa hapunan. We experienced that. Pinalaya sa bahay, pinabarangay, and everything. Name it kung anong kahirapan. Talaga pong pin-experience namin ng nothing at all. So, nung yung panganay po naming anak nag-graduate ng college, hindi pa po kami nakakabawi. Unti-unti. Siyempre, sumisweldo, etc. Pero, kulang. So, nung nag-graduate po siya, sabi namin, eto na. Kasi po nag-graduate ng college, medyo maigi din ang utak. Graduated with honors. So, hindi po siya nag-a-apply ng trabaho. Siya po ang tinatawagan ng kumpanya sa mga trabaho because he graduated with honors. So, kami po mag-asawa, eto na. Eto na. Makakabawi na kami. But you know, my eldest son opted to become
a lay missionary. Wala po, sweldo. But we gave him up. So until now po, he's working in the Couples for Christ as a lay missionary. So, nung nag-graduate po yung pangalawa namin, nag-abroad. Saya-saya namin. Eto na, makakabawi na, nag-abroad. After a month po, sabi niya, Ma, uwi na ako. Ayaw ko na dito. Ang lungkot. Kasi po, we're very close as a family. So, umuwi siya. Pag uwi dito, sabi ko, okay na. Siguro naman makakatrabaho sa industry. But she opted also to work in ANCO, which is an NGO under the Couples for Christ. So I gave them up. Pero pinabayaan po ba kami ni Lord? Hindi. My children would tell me, Mama, God is blessing us through. True enough. I got all the blessings. Hindi ko na po pwedeng ikwento kasi mahaba, but kapag alam niyo po ang history ng buhay namin, iisipin niyo, paano niya naabot whatever we are enjoying now. Lahat po ng tinanggal sa amin ni Lord, ibinalik, sobra pa, sa inalis sa amin. It's simply because we love Him. We learn to love Him with all our heart, with all our mind, with all our soul, and with all our strength. Kung lahat po ng sinabi ko ay ginagawa nyo, pwede na bang magyabang? Yes, Lord, I love you. And sabi ni Lord, you have to love your neighbor. Ay, Lord, ano ba yan? Nagagawa ko na nga lahat ito Kulang pa pala. So, loving God is inseparable to loving our neighbor. Okay? But before that, sino muna yung model natin in loving God? Madali po bang mahalin ang Panginoon? Sa lahat na diniscuss ko? Loving Him with all our heart, with all our mind? Hindi Madali? Hindi. Yung lang stress, napakahirap, di ba? Hindi ganun kadali. Pero, we can model our love for God sa kanyang anak na si Jesus. At paano yung si Jesus? He gave up His own life because He loved God the Father. Sino ba po ang perfect model ng loving God? Of course, Mama Mary. Because Mama Mary, without question, when she was asked by an angel, ano ang sagot niya? Lord, let your will be done. Kung ano po yung gusto niyo sa akin, gawin niyo po. They are the perfect model. So, let this be our model for loving God. So again, tanong ko kanina, pwede na ba? Hindi May kadugtong pa, Lord. Amin naman. Okay, so anong sabi ni Lord? Inseparable ang loving God and loving our neighbor. Medyo loving God pa nga, pwede, di ba? Pero loving your neighbor, ang hirap magmahal. Agree? Mga kaopisina, mga boss, okay, kapitbahay, mga in-laws, mga kahit na mga kaibigan, madaling mahalin? No. Pero, sabi ni Lord, you can only say that you love me if you love your neighbor. Because how will you love God, whom you have not seen, if you do not love your neighbor, whom you have seen? So is loving our neighbor an option? It is not. It is not an option. It is a commandment from God. And how do we love our neighbor? Paano sabi ni Lord? How do you love your neighbor? Love your neighbor the way I love you. Love your neighbor the way I love you. At paano tayo minahal ng Panginoon? Jesus gave up His own life for us. Sister, kailangan bang i-give up ko na yung buhay? Hindi naman. Okay, but we are ready to give up everything for our neighbor. So loving God
is inseparable in loving your neighbor. So, they are together. So, the first one, we have done that. Yung pangalawa, you shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments. So, love your neighbor as yourself. Love your neighbor the way I love you. That's from God. So, medyo mabigat, diba? Kaya ang tanong, sino nga ba itong neighbor natin? So, love as Jesus loves. So, love your neighbor the way I love you. Sabi ni Jesus, love one another as I have loved you, so you also should love one another. So, paano tayo minahal ni Jesus? He gave us His life. Okay, ano pa? Paano pa natin napakita? The best example na pinakita ni Jesus na mahal niya tayo nung naghugas siya ng paa ng mga apostoles. Alam niyo ba yung paghugas ng paa? Ginagawa yan ng pinakamababang alipin. Pero si Jesus, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga apostoles. So what does it indicate? Try to reflect. Ano ibig sabihin ba niyan? Na pinakita sa ni Jesus na mahal niya, na ang pagmamahal sa kapwa ay ang paghugas ng paa. Meaning that we should be humble enough for our neighbor. Okay? If you are the boss in the company, you are not the best person. If you hold the highest position in your company, you are not the best. The people working with you are all your neighbors. If you are in the family with your in-laws, you are not the best. Always remember that. Okay? We are not the best. So, we have to love our neighbor the way Jesus loves us. He was so humble to wash the feet of the apostles. He died for us. So, ganyan ang pagmamahal. Pero ang tanong, sino nga ba itong neighbor ko? Kanina, nasabi ko na. Our neighbor are all those who need us. Hindi lang yung may nakukuha tayo. Hindi lang yung kaibigan natin. All people that need us, they are our neighbor. So, yung kwento po ng Good Samaritan, parable of the Good Samaritan, that really talks about our neighbor. Okay, summarize ko lang, ano ang kwento doon? Merong isang Jew na siya ay binugbog. Iniwanan siya sa kalsada na halos mamatay na. Maraming dumaan. May dumaang pari, hindi siya pinansin. May dumaang Levites, hindi siya pinansin. Sino ang pumansin sa kanya? Isang Samaritano. Ang Jew at Samaritano ay magkaaway. Pero, ang tumulong sa kanya ay isang Samaritano. Kapag titingnan natin ang parable of the Good Samaritan, merong mga action words that we will see in the parable. Nakasabi doon, he approached the victim. Approach. He poured oil and wine and bandaged him. Poured and bandaged. And then he lifted him up. He lifted. Okay, and took him to the inn where he continued to take care of him. Kasi gano'n ang ginawa niya. Binuhat niya, ibinandage niya, dinala niya sa inn. Anong ibig sabihin nun? But may action words. But may action words. It means that when you love your neighbor, show it in action. Show it in action. It's not enough that we wish them well, but let us show it by doing an action. And that's exactly
ang nasa parable of Good Samaritan. So, ganyan magmahal. Okay, so, again, a reflection. Are you a neighbor? Okay, are you acting as a neighbor to others? So, kanina tinanong ko kayo, mahal niyo ba ang Panginoon? Oh, yes. Okay? So, after discussing so many, hindi pala ganun kadali. And now, mahal ba natin ang ating kapwa? Try to reflect. Ano ang sabi sa Good Samaritan? Mayroong mga actions. That loving our neighbor requires an action and not just wishing them. Let us make an action kung may nangangailangan. So mga kapatid, ang tanong, am I a neighbor to others? Because if you love your neighbors, that means you love God. Because the two are inseparable. And loving God and loving our neighbor can be seen in the cross. What do we see in the cross? So there is a horizontal part and there is the vertical. So vertical, okay, horizontal is like this. Okay. Nagduda pa. Okay, so what does it mean? There is a vertical and there is the horizontal. The vertical is directed up, meaning that God should be our number one. We are totally committed to Him. With all our heart, with all our mind, with all our soul, and with all our strength. But a cross will not be a cross without the horizontal. And the horizontal is towards fellow men. So in other words, bilang isang tunay na Kristiyano, if you claim yourself that you are a Christian, then carry the cross with you. And every time you hold the cross, remember that you love God and remember that you love your neighbor. Magandang gabi po sa inyo.